Sigurado maganda ang gising kapag fit and healthy, kaya tutulungan namin kayo pagdating sa inyo pong kalusugan. Kasama syempre ang mga doktor ng bayan dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya makakasama po natin ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang inyong pong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Sa kuha ng CCTV video, naglalaro ang 2 taong gulang na ito gamit ang paborito niyang camping chair, habang ang kanyang ama abala sa pagpapakain ng aso. Nang ilang minuto pa, sumala po yung paa niya, then tumama po yung likod ng ulo niya dun sa may sofa, and tumama po yung leeg niya dun sa may mismong bakal po ng camping chair. Actually, nakakatakot siya pagkalaglag ng bata sa video. Kumusta na ang bata sa video? Ano nga ba ang dapat gawin sa mga insidenteng tulad nito? At papaano ito maiiwasan? Abangan mamaya! Ngayong umaga sa Pinoy MD, sa kuha ng CCTV video, isang 2 taong gulang na bata, aksidenteng natusok ang leeg sa matulis na bahagi ng camping chair. Paano maiiwasan ang ganitong insidente? Diet na sing sustansya pero di sing mahal? Plant-based diet kung saan ang mga gulay at prutas pwedeng mapitas sa bakuran, aming ibibida. Sa CCTV video, nakamotorsiklo, tumilapon sa kalsada. Paano nga ba makakaiwas sa peligro kapag nagmomotorsiklo? At retiradong guro na 72 years old na, yakang-yaka pang magbuhat? Ano ang benepisyo ng resistance training lalo na sa mga nagkakaedad na? Sa kuha ng CCTV video, naglalaro ang 2 taong gulang na ito gamit ang paborito niyang camping chair, habang ang kanyang ama abala sa pagpapakain ng aso. Nang ilang minuto pa, Sumala po yung paa niya, then tumama po yung likod ng ulo niya dun sa may sofa, and tumama po yung leeg niya dun sa may mismong bakal po ng camping chair. Actually, nakakatakot siya pagkalaglag ng bata sa video. kumusta na ang bata sa video? Ano nga ba ang dapat gawin sa mga insidenteng tulad nito? At papaano ito maiiwasan? Abangan mamaya! Samantala, narito ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doc! Good morning, Conet. Good morning sa lahat nating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Eto na ang ating unang tanong. Ano daw ba yung buwa at paano ito maiiwasan? May gamot daw ba rito, Doc? Tanong yan ni Leonora Castro. Ang buwa, Leonora, ay yung kung saan ang matres ay bumababa doon sa loob ng puwerta. At ito ay nangyayari pag medyo matanda na yung isang babae o di kaya ay marami na siyang napanganak, no, na vaginal delivery. So, lumuluag yung mga connective tissue, pati yung muscles doon sa loob ng vagina. Nawawala yung support para sa mga sa matres at saka sa mga ibang parte ng reproductive tract ng isang babae sa loob ng pelvic cavity. Kaya ito ay bumabagsak. Ang gamot, syempre, ay surgical yan. Kung masyado nang mababa na yung degree ng pagbaba ng matres, ito ay inoperahan na, tinatanggal yung matres sa pamamagitan ng operasyon doon via the vagina at inaayos doon yung iba pang parte ng vaginal canal na bumabagsak tulad ng sa anterior wall, yung tinatawag nating cystocele, na kung saan ang pantog, ang wall ng pantog ay bumabagsak din sa vagina o di kaya yung wall ng rectum naman o yung puwet ay umaangat din doon sa loob ng vaginal canal. No? So ito yung tinatawag nating cystorectocele. At ito ay nagagawan naman ng paraan through surgery. Pero may mga babae naman kasi na hindi pwedeng operahan. Sila ay high surgical risk. So may mga options naman tayo na non-surgical na
pwedeng ibigay sa kanila. Tulad ng pessary, may nilalagay na parang gadget doon sa loob ng vagina para ito ay sasalo siya doon sa mattress para hindi siya bababa at lalabas doon sa puwerta. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagsalpok ng motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Parang nagulat siya kasi kung observe mo yung kalsada diretso, wala namang obstruction. So there is no adequate space for the motorcycle rider. So he hit the front vehicle. He was hit from behind. Medyo mabilis yung andar niya, bumangga siya dun sa motor. Nag-sudden brake, tapos na out of balance. Bigla rin tumalsik yung helmet niya. Pero ang aksidenteng ito, hindi lang pala ang unang beses sa lugar. Bakit accident prone ang lugar at paano ito maiiwasan? Southeast Asia ang isa po sa mga rehiyon na may pinakamaraming road crash incidents. In terms of fatality, pang-10 ang Pilipinas out of 21 ASEAN countries. Ayon po sa datos, 32 katao kada araw ang namamatay sa road accidents. Ayon po yan sa datos ng United Nations. Kaya naman, preno muna mga kapuso dahil importanteng isapuso natin ang ilang mga safety tips sa biyahe para iwas aksidente. Ang CCTV camera sa isang bahay na ito, 3 motor accidents na nga ang nakunan. Sa CCTV footage lamang noong February 2024, makikita ang pagsemplang ng isang motorsiklo. Medyo mabilis yung andar niya, biglang preno niya. Siguro kaya siya natumba. Nag-sudden brake, tapos na out of balance. Sa ganitong sitwasyon, ayon sa road safety expert na si Cynthia Reyes, delikado raw ang pagpepreno kaagad. Pag biglang huminto yung nasa harapan mo, tapos masyado kang mabilis, yung tendency talaga, akala mo mapoprotekta mo, pepreno kang bigla, hindi mo alam na meron pwedeng mangyari pag bigla ang preno. Sa video, makikita rin tumalsik ang helmet ng rider. Yung mga head injury or nababagok po yung ulo, nagkakatrauma sa ulo, isa po yun sa mataas na cause ng what we call motor vehicle fatalities. About 25 to 30% ang cause nun. Sa pagmumotorsiklo, dapat daw pakaingatan ang ulo, ayon sa rehabilitation medicine expert na si Dr. Oliver Lozano. Pwedeng magkasugat yung kanyang scalp, yung kanyang bumbunan. Pwedeng magkaroon ng open wound. Pwedeng magka-fracture yung bungo niya. And pwede rin magkaroon ng injury sa brain, magkaroon ng trauma dun sa kanyang utak na pwedeng magkaroon ng bleeding. Pag nagkaroon ng bleeding, yan po pwedeng mawalan ng malay, pwedeng maghina o humina yung kanyang kamay, paa. Since tumilapon nga siya, ang mga pwedeng mangyari, kadalasan fracture, pwedeng magkaroon ng bali sa buto. And of course, yung isa sa red flag na injury, yung ayaw natin mangyari, magkaroon ng head injury or what ang tatawag namin na traumatic brain injury or even whiplash or neck injury. Samantalang, sa isa pang CCTV video, isa pang motorsiklo ang sumempla. At ang helmet ng rider tumalsik din sa kalsada. At nadaganan ang kaangkas na pasahero. Pag tumama ang balakang legs natin, fracture, pwedeng magkaroon ng bali, pwedeng magkasugat, yung tinatawag namin na abrasion injury or open wound. And of course, yung muscle natin nakapaligid sa buto yan, medyo superficial, natatakpan lang ng balat, pwede rin magkapunit. Para makasigurong safe, dapat daw ay siguraduhing alerto sa daan, lalo na kung bumabiyahe sa gabi.
kailangan talaga nag-observe ka ng speed limit at yung safe distance mo sa sasakyan. Sa susunod na video, makikita naman ang pagsalpok ng motor na ito sa motor na nasa unahan nito. Meron kasi tayong tinatawag na last clear chance, na kung hanggang kaya mong umiwas, ikaw yung iiwas. Maaaring mula raw sa pagkakadulas ng motor ay tamaan ang likod o spine area. It's a high velocity, no? High velocity mechanism ng injury. Since tumilapon nga siya, paglikod naman po yung tinatawag natin na spine area, pwede silang maparalisa. Tinatawag natin na spinal cord injury. So ngayon papakita lang natin yung mga proper gears before riding a motorcycle. Unang ikinabit ang knee pads para iwas gasgas o fracture kung maaksidente. Hindi naman lahat ng nagmomotor required magsuot niyan unless you're nagmo-motocross ka. Pero dito kasi sa amin, since safety first, so para may protection din yung rider namin. Ang jacket din ay maaaring proteksyon sa gasgas at galos. At elbow pads para sa braso at driving gloves para sa kamay. Reflectorized vest. So ito, kailangan suot mo to whether umaga or gabi or umuulan para yung visibility, makikita ng kapwa mo mga motorista na merong nakamotor na umaandar. Sa standard helmet naman, kailangan daw fully covered ang mukha. Pinaka-importanting safety gear ng isang motorcycle rider. So, siyempre kailangan conform ka sa Philippine standards, tapos maayos yung loob, yung foam, tapos yung chin strap. Ayan, ito nga, kagaya nga ng mga naging problema ng ibang mga motorcycle riders na na-accidente, biglang tumatalsik ang helmet is because hindi properly strapped. Ang helmet po, it's designed to protektahan ng ulo natin. Importante po sa helmet yung kalidad. Dapat po ang gamitin po yung appropriate, yung tama ang disenyo, tama ang kalidad. RA 10930, yung Anti-Distracted Driving Act, wala pong exempted dyan. Lahat ng motorista, lahat ng gumagamit ng sasakyan. Tandaan, ang pagiging alerto sa daan, makaliligtas ng daang-daang buhay. And we're back with Doc Q. Next question, Doc. Para sa isang buntis, normal lang ba daw na walang nararamdaman na morning sickness? Ang tanong na yan, ipinadala ni Emily Endoma. Maswerte ka nga, Emily, wala ka naramdamang morning sickness, no? Kasi ito ay very common din sa mga babae during the first trimester of pregnancy. Yung bang sinasabi nila naglilihi. Pero hindi naman lahat kasi ng mga babae nakaka-experience nito. At syempre, kung ikaw ay very sensitive sa mga hormonal changes ng pregnancy, ay malamang makaka-experience ka ng mga ganito. Yung pagdiduwal, pagsusuka sa umaga, naging irritable ka, o di kaya may mga pinipili kang pagkain o may pinipili kang amoy na yun ang gusto mong amuyin araw-araw o kakainin araw-araw. So kung wala kang naramdamang mga morning sickness o yung mga simptoma ng paglilihi, ay okay lang yun, hindi naman problema. Mas maganda pa nga yun at wala kang naramdaman, mas mai-enjoy mo yung pregnancy. Salamat, Doc Q, pero hindi pa riyan natatapos ang pagsagot natin sa mga katanungan. Makakasama pa natin si Doc Q mamaya, kaya tutok lang po sa Pinoy MD. Fitness goals, taas ang kamay ng mga nagwo-workout dyan. Pero tandaan ha, ang exercise dapat sinasabayan rin ng healthy diet. Pero pag-aalala ng iba, kapag sinabing dieta, mahal! No worries mga kapuso, we got you! Dahil swak na swak daw dyan ang diet na healthy na, mura pa. Abangan yan mamaya. Ilan na ang anak mo? Yan daw ang tanong noon sa 30 taong gulang na si Yang Lim mula Putatan, Iloilo nang minsan siyang lumobo. Sabi sa akin na mukha daw ako may anak, ilan na ba yung mga anak ko? At kasi ang laki-laki ko na yung timbang ko dati is 56 kilograms. So doon na rin umabot sa point na parang boiling point na rin na I think I need to take control of my body na. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa sa sarili siya. Parang ang sobrang bilis. I am gaining weight every day. I tried a lot of diets. Nagja-jogging po ako almost every day.
But years passed, hindi po nag-work. Dito na siya nagdesisyon na magbawas ng timbang. Sinimulan niya mag-research sa internet. Ang kanyang nakita, plant-based diet o yung puro gulay o prutas lang ang kakainin. Nadiskubre ko yung plant-based diet at yun yung sinunod ko na puro gulay at prutas lamang. Ayon sa eksperto, ang plant-based diet ay nasa ilalim ng tinatawag na vegetarian diet, kung saan kalakhan ng kinukonsumo ay mga gulay at prutas at iba pang source ng protina. Ang plant-based diet ay ang pagkonsumo ng mga pagkain mula sa plants or fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, and seeds. From the name itself, plant-based meaning kumakain ang diet mo ay majority nanggagaling sa plant. Ayon sa eksperto, hindi lamang gulay o prutas ang pinanggagalingan ng sustansya ng vegetarian diet. May 5 characteristics ang plant-based diet o vegetarian diet. May tinatawag tayong vegan or total vegetarian diet, meaning purely kumakain lang ng fruits and vegetables or galing sa gulay at ine-exclude ang mga animal products kagaya ng dairy and eggs. May tinatawag naman tayong lacto-vegetarian diet. Ibig sabihin, kumakain sila ng dairy products on top of their plant-based or fruits and vegetable consumption. Meron tayong lacto-ovo-vegetarian diet naman na nag-a-add naman ng dairy, eggs or itlog at plant-based products like your fruits and vegetables sa diet. Meron naman tayong pescatarian diet na tinatawag na kumakain ng fish and other seafood on top of their fruits and vegetable consumption. And lastly, meron tayong tinatawag na semi-vegetarian o flexitarian diet na ine-exclude lamang ang red meats pero kumakain po sila ng chicken and seafood. Pero ng kanyang aralin, ang plant-based diet hindi naman pala kinakailangan maging mahal. Dahil karamihan dito, mapipitas lang niya sa kanilang bakuran. Nasa paligid lang po namin yung mga gulay at prutas. Pwede din po kayong magtanim sa inyong mga bakuran. Noong una, hirap daw si Yang na puro gulay at prutas lang ang kinakain, gaya ng kangkong, talong at tofu na madalas niyang isahog sa mga lutuin. Lalo't nasanay siyang puro karne ng manok at baboy ang kinakain. At yung mga adjustment lang siguro ay yung pag-prepare ng mga pagkain. Kunwari, pag Sunday, i-prepare ko yung mga soup, kung ano yung mga uulamin ko for the whole week. Pero tiis-tiis lang daw at makalipas ang 2 linggo, nakita niya na raw agad ang pagbabago sa kanyang timbang. Nagbawas po ako ng timbang at gumaan din po yung pakiramdam ko. And then sabi din nila, parang bumata din po yung itsura ko. And then yung buhok ko, yung skin ko, nag-improve din po ng maganda. At bumilis din yung metabolism ko at bumilis din yung aking digestion. Sa loob ng 10 buwan mula 56 kilos, bumaba raw sa 45 ang kanyang timbang ng pagulay-gulay lang. Masayang-masaya po ako sa result ng aking diet dahil gumaan po yung pakiramdam ko at parang may freedom na po ako. Effective nga ba sa pagbabawas ng timbang kung puro gulay at prutas lang ang kinakain? Nakatutulong naman ang plant-based diet sa pagbawas ng body fat basta mayroon ka ding regular exercise. Since ang plant-based diet ay mataas sa fiber content, meaning nakakabusog ka agad ito, so yung extra serving natin minsan ng pagkain, nababawasan dahil nga nafe-feel mo nang busog ka na. Ang positibong epekto ng plant-based diet, ibinahagi na rin niya sa social media para ma-inspire ang mga netizen na ang pagdidieta di kailangang mahal. Enjoyin nyo lang po yung journey ninyo sa plant-based diet. Kung nais nyo pong maging healthy at magbawas ng sobrang timbang, ito po ay madali lang gawin. Ang kailangan lang natin dito ay commitment at disiplina. Ngayong araw nga, isashare sa atin ni Yang ang isa sa kanyang mga gulay specialty, ang ginisang dahon ng alugbati. Ang gamit po nating mga sangkap ay kamatis, bawang, at sibuyas, at sili. Meron din po tayong toyo at ang ating dahon na alugbati. Sinimulan niyang igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Tsaka niya inilagay ang dahon ng alugbati.
Haluin po natin ng mabuti hanggang 3 to 5 minutes. At pwede din po nating lagyan ng soy sauce. Pag kumulo na po yung tubig, pwede na po nating patayin yung apoy at huwag po nating i-overcook yung dahon. Ito na po ang ating ginisang alugbate. At para makumpleto ang kanyang pananghalian, pinartneran pa niya ito ng atsara. At heto na nga ang ginisang dahon ng alugbati. Masustansya na, mura pa. Basta gulay at prutas, siguradong masustansya yan. Pero, paalala po ng isang nutritionist dietitian, hindi porket mga gulay at prutas lamang ang kinakain, ay siguradong malusog na po ang ating pangangatawan. Posible rin kasi magkaroon ng nutrient deficiency dahil sa kakulangan ng vitamins o minerals sa katawan na pwede hong makuha sa mga animal-based na mga pagkain. Kaya, mainam pa rin syempre daw ang magkaroon ng balanseng pagkain. At tandaan, sa plant-based diet, hindi lang naman basta gulay at prutas lang. May naman tayong plant-based sources na mayroong protein, kagaya ng beans, peas, lentils, and other legumes, some nuts and seeds. So kung mailalagay mo yun sa diet mo at ayaw mong kumain ng meat or other animal-based protein, okay lang na dapat kang mag-add ng mga ganong klaseng plant-based protein sources. Pero ang pinakamahalaga raw bago sumubok sa anumang dieta, kumonsulta muna sa eksperto. Maigi muna na kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian bago sumubok ng diet or kahit pa plant-based diet yan. Pwede naman itong gawin ng lahat, ngunit kung ikaw ay may sakit or buntis or nagpapa-breastfeed or nasa developmental stage kagaya ng teenagers and yung mga bata natin, kailangan may konsulta muna sa isang healthcare professional para maiwasan natin yung mga nutrient deficiencies. Bukod kasi sa pagbabawas ng timbang, ang mas priority daw dapat ang diet na mainam sa ating katawan at kalusugan. Ang gusto kasi natin ay makapag-establish tayo ng good relationship with food. Ibig sabihin, hindi tayo nagre-restrict ng food or food groups, pero nagdadagdag lang tayo ng mga pagkaing matataas sa nutrients. At gusto natin sustainable ang diet na ito kahit saan man tayo pumunta or may okasyon man. And ang isang diet, individualized siya, meaning no diet fits all. If nag-work ang isang diet na yun sa ibang tao, hindi guaranteed na mag-work din iyon sa'yo. Kaya kailangan kumonsulta tayo sa isang healthcare professional. Ang pangangalaga sa kalusugan, hindi kinakailangan maging mahal. Dahil ang masustansyang pagkain, madalas abot kamay lang natin sa ating bakuran. Samantala, eto na ang next question for you, Doc Q. Ano raw kaya ang posibleng dahilan ng early contraction at preterm labor? At papaano ito magagamot? Kung 5 months sa halimbawa na pregnant, papaano kaya yan? Ang tanong mula naman kay Hannah Han-Mi. Kung ikaw ay 5 months pregnant na, Hana, at ang contractions ng matris mo ay hindi naman siya frequent, no? May tinatawag tayong Braxton Hicks contractions at ito ay normal ito. Physiologically normal ito na nangyayari sa mga buntis na babae, no? Naninigas yung tiyan, pero yung matris, pero hindi ito panay-panay at walang associated na pagdudugo sa puwerta o di kaya yung paglabas ng tubig sa puwerta. Pero kung ito ay associated with vaginal bleeding o di kaya ay may lumalabas na tubig sa puwerta, ibig sabihin, pumutok na yung panubigan mo, hindi na maganda yun kasi ito yung tinatawag nating preterm labor. At ito ay kailangan na ma-admit ang isang pasyente na may preterm labor para sa ganon ay mabigyan siya ng suwero at doon idadaan yung mga gamot na pwedeng ibigay sa kanya. Yung mga gamot na binibigyan natin sa preterm labor ay tinatawag ng mga tocolytic agents or yung mga pamparelax ng matris na, pero ito ay hindi ito nabibili sa drugstores o sa mga pharmacies na walang reseta. Kaya kailangan mo na tingnan ka ng obstetrician mo para malaman, may establish natin kung ikaw ba talaga ay nagba-Braxton Hicks lang o ikaw ba ay nagpi-preterm labor. Sinong may sabi na ang pagbubuhat para lang sa mga bagets? Paano kung sabihin namin sa inyo na ang bida sa pagbubuhat sa gym na ito 72 years old na?
Aba-aba, si Lola, pang malakasan. Ang nakamamanghang lola na pinusuan sa social media, walang iba kundi si Teresita Isidro o mas kilala sa tawag na Lola Tess na tubong antipolo. Si Lola Tess, isang retiradong guro sa isang universidad sa Metro Manila. Pero tumigil man sa pagtuturo, hindi raw natatapos ang kanyang pagkatuto at ang paggalaw-galaw ng kanyang mga buto-buto. Kaya naman si Lola Tess, itinuon ang oras sa pagta-travel at pag-akyat ng bundok. I can do a lot of things, medyo baliw-baliw na things. Like, yun, umaakyat ng bundok at sa edad ko, nagugulat sila kasi nakaakyat ako ng bundok. Hindi ako yung normal na matanda. Nature lover talaga si Lola Tess. Ito na rin daw ang paraan para makaiwas siya sa stress. I really love nature. I feel relaxed pag nasa nature ako. Si Lola Tess may itinatago palang sikreto. Hindi lang daw kasi siya nature lover dahil ang isa pa niyang trip, weight exercise o resistance training. Nagsimula lang daw ang resistance training ni Lola Tess noong nakaraang taon nang makaranas daw siya ng depresyon simula ng magretiro. Kasi madalas nag-iisa ako. Yun yung nag-set yung depression. So nag-umpisa akong mag-gym para mag-connect ako sa mga tao. Para magkaroon ng friends. Importante kasi sa matanda yung may connection sa kapwa. Pero bukod dito, mainam daw ang resistance training para sa mga nasa edad ni Lola Tess. Mga binibigay ko na exercise kay Ma'am Tess, more on functional movements. So functional movements, ito yung mga exercises na pwede nating na-apply natin in a daily basis, which can also benefit sa natin lifestyle, lifting objects, especially yung mga proper posture. Ayon sa mga eksperto, nagsisimulang bumaba ang muscle strengths ng isang tao kapag umaabot na po siya sa edad na 30 years old. Pagtungtong naman po ng 50 hanggang 60 years old, mas bumibilis ang paghina ng mga muscle na posible ring makaapekto sa paggrupok naman po ng mga buto. Kaya payo ng eksperto, mainam na mga may regular tayong exercise katulad po ng weights o resistance training para patibayin po ang ating buto. By the time that nag-reach ka ng 60, mas maganda if magkakaroon ka ng muscle training or weight training para ma-improve mo yung conditions mo. Pwede rin siyang makaiwas sa mabilisang pag-deteriorate or pagbaba ng bone density or yung mismong affected sa buto. Kaya naman ngayong araw, isinama tayo ni Lola Tess sa kanyang training para ipakita niya ang kanyang lakas at tibay sa pagbubuhat. Ready na ba kayo mga kapuso? Matapos ang 5 minutong stretching, sinimula ni Lola Tess ang pagbubuhat sa squats. Before tayo mag-execute ng movement, make sure na proper yung posture natin. Shoulder level stance, lang yan, ina-apply natin in a daily basis. Kung saan hawak niya ang 10 kilos na bakal, habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang mga balakang ng paulit-ulit. Ang pangalawang ehersisyo naman ni Lola Tess, ang overhead press na mainam para sa postura. As you can see, ang nakikita nyo lang ang movement niya is yung upper, which is yung shoulders, yung arms, yun lang yung gumagana. Pero, hindi nyo alam na gumagana din ang core dyan, especially yung legs. Sunod naman ang leg raises para maging stable ang katawan at mainam din para sa mga sumasakit ang kasukasuan. At ang panghuli ay ang deadlift, kung saan 40 kilos lang naman na barbell ang binubuhat ni Lola Tess. Deadlift improves better posture, tapos leg strength and grip strength also. Main compound movements. Yan yung deadlift, squats, tsaka yung overhead presses. So benefits naman nun, larger muscle group yung gumagana. Kaya pa, mayabang ako eh. Kaya lang mamaya tulog ako.
Pero ang tanong, safe ba ang ganitong ehersisyo sa edad ni Lola Tess? Ang weight training or any type of sports, nag-i-improve yung sarcopenia dahil lumalakas yung muscles mo, nagkakaroon ka ng power and strength. And at the same time, na-combat din niya yung coordination problem since nagkakaroon ka ng modal training, meaning to say, nag-i-improve yung flexibility, yung stamina, endurance, tsaka yung coordination mo sa katawan dahil dito sa mga activities na ito. Straight ng upper body. Paalala ni Doc, mainam man sa katawan, hinay-hinay lang para iwas injury. Dahan-dahan ang weight training. Every week or every training session, kailangan gradual or dahan-dahan ang pagdagdag ng weights. Hindi pwedeng tatalon tayo from 1 to 100. Kailangan mag-start from 1 to 2 to 3 hanggang maka-reach ng 100. Engage your core. Mahalaga raw na may gabay ng fitness coach bago gawin ang mga ganitong ehersisyo. Mas maganda syempre na guided siya with either physical therapist or kailangan merong someone na knowledgeable na pwede siyang tulungan dun sa journey nila. Better know the fitness level of the client. So, part of the assessment yun kasi hindi tayo makakapagbigay ng isang exercise if hindi natin na-assess ng maayos si client, especially elderly people nga. So, kailangan nila mas tutok yung mga execution ng movements nila. Paalala rin ni Doc, ang ehersisyo dapat sinasabayan din ng healthy diet. Kaya naman si Lola Tess, balanse at in moderation ang pagkain. Ang tawag ko dun sa diet ko, mindful eating. Like, pumupunta rin naman kami sa mga samgyupsal. Hindi ako kumakain ng maraming kanin, puro gulay. Samahan din daw ang diet ng mga pagkaing mayaman sa calcium para tumibay ang mga buto. Ang required sa mga ganitong edad is roughly around 1,200 to 1,500 milligrams ng calcium. Ang importante pa din is yung uminom ng calcium and vitamin D supplements. Pero para kay Lola Tess, bukod sa pagpapatibay ng buto, ang pinakamahalagang nadudulot ng ehersisyo ang pakikisalamuhan niya sa mga tao. When I retired, feel ko kailangan ko ng social interaction kasi most of the time I was alone. Nadiskubre ko yan nung araw na nadidepress ako. Pag nag-weight training ako, wala siya. And trust. Maganda dito social interaction is nakakababa siya ng mga sintomas ng pagiging depressed or pagiging anxious. Especially pag tumatanda na tayo, nandun na tayo sa point na kung saan marami na tayong mga naiisip. Static stretching is applicable for after workout. Well, yung edad, hindi dapat makapigil sa'yo para mag-exercise. Kasi pag nag-exercise ka, lalakas ka lalo eh. Ako ngayon, ang feeling ko, ang lakas ko eh. Nung nag-60 kilos ako, hindi ko inisip na kaya ko eh. Sarap ng pakiramdam ba? Wala raw sa edad yan. Kung hindi, nasa pangangalaga sa kalusugan. Basta may gabay ng eksperto, chest out. Dapat tuloy-tuloy lang sa pag-ehersisyo. Last question ang ating mga kapuso for Doc Q. Doc, bakit daw kaya isang araw lang kung tumagal ang kanyang menstruation? Gumagamit daw kasi siya ng injectable pero nakamiss siya ng isang beses sa pag-inject. Posible raw kaya na siyang mabuntis dahil dyan? Tanong po yan ni Cecilia V. Gusto ko sana malaman, Cecilia, kung ilang months na or ilang years ka nang gumagamit ng injectable na contraceptive. No? Ang injectable kasi ay isang progesterone preparation. Ito, pag tumatagal kang gumagamit nito, ay actually nawawala na nga yung regla mo, no? Pero hindi ibig sabihin nun na buntis ka. As long as you are having your injections regularly as scheduled, may mga monthly kasi na injections, meron ding mga every 3 months na injection. Basta naka-schedule ka, nabibigyan ka on time, hindi ka mabubuntis. Pero kung may mga namimiss ka dyan, kahit ma-delay ka lang ng mga 2 weeks or 3 weeks, posible kang mabuntis. No? Anytime, basta nakakaroon ka ng mga spotting, once you miss an injection or once you miss kahit pill, no, pwede kang mabuntis. So you are potentially capable of getting pregnant when you miss the pill or when you miss your injectable. Thank you so much ayo, Dr. Q, sa pagsagot syempre sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong questions sa aming Facebook page at baka question nyo na po ang masagot namin next week. Ayon sa ama ng bata na si Nino, hanggat maari, hindi raw nila iniiwang mag-isang anak, lalo na kapag naglalaro. Hindi
Hindi na po iniiwanan mag-isa yung bata kasi nangyari po kasi yung aksidente na yon is wala po talaga siyang kasama. So ngayon ang ginagawa po namin, saan po ako po may gagawin, misis ko muna maiwan or yung anak kong panganay. Madalas naman daw kasi nakaupo lamang ito sa paborito niyang camping chair. Hilig po talaga niyang gamitin niya kahit po nandito sa loob lang ng bahay, panonood ng TV. Siguro po kasi komportable siya dun sa paggamit nun. Pero nang minsang magpakain lang daw siya ng aso, Kumuha po ako ng pagkain ng aso. So siguro po mga 1 minute pa lang, may narinig po ako na lumagabog. laking gulat ni Nino nang marinig na umiiyak ang anak. Pagpasok po dito, nakita ko nga po yung anak ko, nakadaba dito sa may baba ng sopa. Tinamaan ng bakal sa camping chair ang liig ng bata. Tinuro niya agad yung sa may bandang liig niya. Then tinuro niya sa akin yung camping chair, yung bakal ng camping chair. Binuto agad siya at pinakalma and pinainom ng tubig. Ayon sa pediatrician na si Dr. Mary Grace Galarido, mabuti na lamang daw at hindi tuluyang natusok ang liig ng bata. Posible raw kasi magkaroon ng pagdurugo kung tamaan ang ugat o blood vessels nito at magkaroon ng problema sa paghinga ng bata. Mga bata, hindi sila talaga pwedeng maiwan mag-isa. Pwede rin silang malaglag, mauntog, madulas, and pwede rin silang maaksidente. Sa ganitong mga sitwasyon, importante raw na maging kalmado gaya ng ginawa ni Nino. Ang unang gagawin is check for consciousness. So, i-check kung gising ba yung bata or nawalan ba siya ng malay. So, i-check yung mga specific part ng body na tumama. So, i-check kung may sugat, may bukol, o kaya naman may mga bleeding. Ang mga bata likas na malikot at mapaglaro. Kaya naman kung minsan hindi ho talaga maiwasan ng mga aksidente. Ayon sa eksperto sa mga ganitong sitwasyon, kailangan po maging kalmado tayo. At kung nais po natin silang turuan ng safety rules at hazards sa bahay, dapat gumamit po tayo ng simple at klarong lengguwahe na madaling maiintindihan ng ating mga chikiting. Paalala pa ng doktor, hindi man natin sila mababantayan ng 24/7, importanteng turuan sila ng mga dapat gawin para maging ligtas. Kailangan tuturuan din natin sila, sasabihan natin sila ng mga hindi nila pwedeng gawin para alam din nila kung ano yung pwedeng lang iwasan. Ang susi para safe ang ating mga anak, gawing child-proof ang bahay. Make sure yung bahay niyo po ay naka-child-proof. Make sure yung mga outlets, yung mga electrical outlets natin may covers. Ang matatalim na bagay raw gaya ng utensils, ilagay sa lugar na hindi nila maaabot. Yung mga sides ng table, mga sides ng cabinets, kung ito ay ka-level or ka-height ng mga bata. Mayroon kasi mga nabibili yung mga rubber sa mga edge na inilalagay or mga foam stove. Make sure na hindi rin nila ito maaabot. So hindi na po siya pinapagamit ngayon sa bata kasi nakakatakot din po na baka maulit na naman yung nangyari sa kanya o baka mas malala pa yung mangyari kung hindi po namin itatago yung camping chair po. Nagsilbing aral na rin daw ito para kina Nino. Alam naman natin pag ganyang edad pa, hindi pa masyado siya nakakaintindi rin o nauunawaan yung sinasabi natin. So, ang ginagawa na lang po namin is bawat pong ginagalaw niya ngayon o kumbaga kung naglalakad-lakad siya o nag-iikot-ikot siya, kailangan po talaga ng mga anak natin ng may sumusubaybay sa kanila. Hindi lang dapat malusog na pangangatawan ang dapat nating binabantayan sa ating mga anak, kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan. Kaya't importanteng masubaybayan sila ng wasto para maiiwas natin sila sa peligro. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Thank you so very much sa muling pagtutok nyo sa amin at sana po may mga natutunan kayong bago this Saturday morning. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkikita-kita pa rin po tayo mula 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan, ang laging #1, dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.